Hey, what's up mga Chiki Loves na beshi ko at sa mga beshi kong expired. So ito, isa sa mga trending na topic din ito ngayon, yung mga vlogger, ayan, mga sinasabi kong toxic at basura na medyo nagkaroon na ng followers at siguro malaki-laki ng kinikita. Nag-inattitude na, gusto ko pa naman siya before kasi parang real talk siya. Tapos, as time goes by, ang nangyayari, parang toxic na siya sobra. Tapos parang naiinggit siya sa isang vlogger which is ang kinaiinggitan niya ay si Finest China. Tapos ito namang vlogger na ito na sinasabi ko, yung Tito Mars o Tita Mars ba ito na kamukha ng, basta ano siya, balbasarado siya parang si Max Alvarado. Char. So, ayun mga chikilaps na beshi ko at lalo na sa mga beshi kong expired dyan, ayan, yung mga followers dyan, baka ako naman ang curahin. So, watch muna natin to bago tayo magbigay ng reaction. Finest China content na naman. Sabihin na naman ng mga tao dito, di na ako nakapag-move on, asan lang ako ng content sa kanya, at chuchu. Anyway, nung nakaraan pa may nag-PM sa akin ito, sinasabi nila na hindi daw totoo yung pinakita ni Finest China sa isa niyang vlog. Sa TikTok ata yun, nasabi niya na nag-book siya ng 900,000 pesos na flight from Hawaii to Manila kasi nga 'di ba uwi siya dito. Tapos yung airline niya is United Air. Kaso nga lang sis, hindi ko makita yung mismong TikTok Yung ginawa niyang video na yun. So hindi ako naniwala. Tapos kanina may nag-send sa akin ng TikTok na yun. Ito, panoorin niyo. Oh, challenge na naman. Challenge yun na naman, yun ako pinapanood kapag nagsiskita ko, hindi nyo na-appreciate yung mga ibang content ko. Puro challenge na lang, yun na ako. Gusto, yun na ako. Pero anyways, I guess, I challenge you na umuwi ka na ng Pinas. Gusto ka namin makita! Ayun si mama, oh. Ayun na tayo. Uwi na daw ako ng Pinas, pwede? 2 weeks lang? Pwede? Yung mga aso ko daw. Uwi ng Pinas, gusto ko rin talaga kayo makita. Sige na, 2 weeks lang. Please, 2 weeks lang. Papakita lang ako doon. Sige na, 2 weeks lang. 1 day. 1 day, balikan hindi. Sayang yung first. 2 weeks lang, no? 1 week. 1 week. Ah, sige. 1 week lang. Totoo? Ah! Sige, let's go. Challenge accepted. Accepted daw, accepted ha. Accepted na tayo. Before ko magbago isip niyan. Doon tayo sa taas kasi nandun yung laptop ko. Let's go! Pati kayo excited, iiwan ko kayo. Tara! Yes! Ayan na tayo, guys. Sa TikTok niya pinost. So, hindi ko muna di-disclose kung kailan ako uuwi talaga, pero para surprise dyan, di ba? Ah! Kaya naluluto Manila. Tingnan natin kung magkano first class. Ayan na. Mura lang. So mag-United tayo first class. United Air, Ayoko first na Philippines, class, sabi niya. Tingnan natin kung magkano. 12 hour ang... Oh my God! $3,000 something. 200,000 ang flight ticket ko, pero 1 week lang ako. Hindi, babalik tayo 2 weeks. Huwag yun Ibubok ko 2 weeks, kukuha na lang akong dog sitter ko. Okay, so sabi nila dito, no refund daw. Pero 24/7 pwede mag-change, pero no refund. Kaya, gagawin na natin to. Okay, let's go. Pero kung gusto kong refundable, just in case na mag-change yung mind ko, magbabayad akong 1 million almost, mga 800,000 ang ticket. Ito na lang ata kaya dahil para kapag mag-change ako ng date, pwede ko siyang i-change, tsaka pwede akong mag-refund if ever. Kaya ito na lang kukunin natin yung 800,000. Babalik ko, okay lang? Kahit magkano pa yan, basta makita ko lang kayo. Ma, 900K! 900,000 ah. 900K yung pamasahe! Charge ko na ah! Kunwari narinig niya. Putang ina, ito po yung total natin! Continue na natin before pa magbago isip ni mama. Full refundable naman to just in case magbagong isip ko. Pero hindi na magbabago isip ko kasi gusto ko talaga umuwi. So, nabook na po natin! Nabook niya na. Nabook na po tayo ng seats. Ito na, dito tayo. Diyan tayo. O, diba? Yes! So, all done. Tara na. See you, Philippines! See you, my finest empire, bitch! I'm so excited! So, nabook niya na ha. Ang sabi niya doon, 900,000 pesos. Yung presyo nung airfare from Hawaii to Manila, gamit yung United Air na airlines, tapos naka first class siya. Tapos yung nakaraan, parang hindi naman, parang nakapal siya, di ba? Ito yung video noon kung ayaw nyo maniwala. Ayan, sinend dito sa akin, pero nakita ko ito mismo, in-upload niya sa TikTok. Landing na po tayo. Oh my gosh, o diba? Ang ganda ng weather, talaga nakisama po sa akin yung weather. Hindi ko alam bakit ako nilinervyos. Para akong excited, hindi ko alam. Pang hindi naman daw first class, sabi ng mga tao. Landing na po. At sabi nung nag-send sa akin itong video. Dito na tayo guys. Oh my God. Andito na tayo guys. Oh my God. At nakapal siya. Ay no, Philippine Airlines yun. Alam ko ba United Oh my Air? God. Mababait nila lahat. Waiting na lang po sa baggage. Ito na tara na po. Kitain na po natin lahat sila. Oh my God. Oh my God, yun sila. Oh my God, ang finest empire natin. Oh my God. Ang dami nila. Bakit ganong klaseng eksena? Kasi sa TikTok naman in-upload So, available yung video na yon, yung dalawang video clips na pinakita ko sa inyo na nag-book daw siya ng United Air. Tapos yung pag-uwi niya dito sa Pilipinas na naka-Philippine Airlines siya. Pero sabi niya dun sa video niya na una na parang ayaw niya mag-Philippine Airlines kasi nga parang palaging delay. Pero naka-Philippine Airlines siya. Hindi ko lang alam kung baka kinancel niya yung una niyang booking. Tapos nag-Philippine Airlines na lang siya. So, hindi natin alam.
Ayun, kayo na po ang magdesisyon kung ano pong gusto nyong isipin. Sa akin lang, pinakita ko lang po yung dapat nyong makitang mga viewers. Sprinkle, sprinkle! Alright, it's time for my reaction. Nagre-react ako dahil may social responsibility ako at ito ang inyong pambansang Sausawero with a heart. So ayan, nakakalungkot lang, diba? Kasi nung una parang bait-baitan siya, real talk, hanggang parang naging toxic siya. Ano, ito yung parang si Tito Mars nga, diba? Kinalaban niya ngayon si Finest China. Alam mo girl, ayan, kahit saan pa kinukuha ni Finest China yung pinagtutulong niya, diskarte niya yun, di ba? Parang talagang lumalabas na naiinggit ka kasi mas marami siyang followers. Dapat hindi ganun. Dapat nga, di ba, ikaw yung tutulong sa kapwa mo, content creator, para tumaas. Parang nangyari kasi ngayon, hilahan, di ba? Masabi lang kunwari na real talk, mali naman talaga. So, may isa ang nag-comment dito, ayan si Jepoy Chokoy. Actually, isa siya sa BFF ko, sa beshi ko. Nasa travel industry po ako, pwedeng ang flight niya is codeshare. United Airlines operated by Philippine Airlines. Ganon din sa ibang airlines. Nangyayari yan usually pag international flight. Isa pang example, Delta Airlines operated by Korean Air. Nag-book ka sa Delta pero pagbaba mo ng eroplano, hindi Delta makikita nila na sinakyan mo. Makikita nila bumaba ka sa eroplano ng Korean Air. My point. Same sa nangyari kay Finest China. Always be nice, huwag po tayong masyadong manira. Research din po tayo pag may free time. Tapos travel din po. Kaya naman ng budget para may alam po tayo bago manira. Please, di ba nakakaya, di ba? Pero pinagtatanggol pa rin siya nung kanyang mga blind na followers. Ay, nakakalungkot lang. Sana always let's be kind and humble all the time, especially nowadays. Because we are in the modern era na. So, ayun, malakas magbigay ng toxic yung social media, di ba? Hindi katulad nung mga 80s at 90s, di ba din? Mga yung kasi ang mga bata, pag nakikita yan, saka yung mga tao, so hindi nila alam, go ng go sila para puri-puriin ka. Pero toxic na yung mundo natin, toxic na yung paligid natin. Tapos sumasali ka pa, di ba? Ayun yung mga nangyari sa paligid natin, napaka-toxic na. Ikaw bilang isang content creator, sana wag ka nang magpaka-toxic pa. Ayun lang po yung point ko dito. So ayan, salamat po sa panonood. At sana i-follow nyo ako, like and share, mag-subscribe na rin kayo. Jomar Moralia TV po sa Facebook page ko at sa YouTube account ko. Ayan, maraming salamat po.